statement muna. Kasi ito yung nakakatawa dito mga kababayan eh. Yung naging press con nito pong sinasabing mga Marines na nagdala daw ng pera doon po sa mga pinangalanang politiko. So ito, i-play muna natin. Kasi dito makikita nyo talaga mga kababayan na scripted at walang alam yung iba. Ano po, so ito, i-play po natin. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Oh, hindi alam. Papasa dun sa nakamas. O kasi hindi kita ang mukha. O ayan, o. O. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po. Ah. Saan? 41 forms po. So ito po yung bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Hindi mapakali si ano eh, no? Yung abogado, mga kababayan. Alam nyo, nakakapagtaka dito, bakit hindi pa nga nila nasasagot kung nasasan si Gutesa? Ano po, hindi nga nila mailabas-labas itong si Gutesa. May pinalabas na naman po silang 8 Boy Scout. Ito nga mga kababayan yung puro sablay, yung mga pinagsasasabi. At kung matatandaan nyo, nagsalita na rin po ang Philippine Marine at nagsalita na rin po yung ating mga kasundaluhan patungkol po dito. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, para mas maliwanag mga kababayan, pakinggan muna natin itong nakita po nating sagot ni Yusek Clark Castro patungkol po dito mga kababayan sa aligasyon na mali-maletang pera na idiniliver daw po sa bahay ni PBBM. So ito, i-play muna natin. Reaction lang po dun sa... Kasi mga kababayan, kaya mahalaga ito kasi nagsusulong ng resolusyon si Amy Marcos para daw po imbestigahan yan. Sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon, and then yung mga accusations ng 18 ex-Marines na si President Marcos daw po ang mastermind sa pagdadala ng mali-maletang pera sa bahay ni President Marcos and din ni Representative Saldico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Tama. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. At saka kung makikita nyo mga kababayan, kung sila lahat ay naging partisipasyon noon, hindi mo na kailangan pagpasapasahan pa. Ano po yung mikropono, talagang kung may katotohanan yan, madali po nila masasagot. Eh ang problema kung mapapansin nyo mga kababayan dun po sa press ko nung 8 Boy Scout kahapon, eh mapapansin nyo na talagang talagang halatang scripted mga kababayan at maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang gawa-gawa lamang po nila. Mamaya patutunayan natin na talagang invento lamang yung mga aligasyon po nila, maging dun sa picture halatang edited mga kababayan, dahil nakita natin yung mga original nung mga picture na ipinakita po nila. Ano po, dun pa lang makikita natin mga kababayan na sablay talaga itong 8 Boy Scout at yung abogado at mukhang madidisbar yung abogado na yun mga kababayan dahil po sa kapalpakan nila. Ano po, anyway, tuloy pa natin. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan. Tama. Na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Si Tabit ba? Sino po ba? Sino sa tingin niyo? Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Ay, grabe Wala no? bang balak kasuhan ng palasyo ang mga nagpapakalat ng sinasabi niyong fake information o kasinungalingan? Nandiyan ang NBI. Nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Tama. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. No, yan, kita nyo maliwanag yung sinabi ni Yusek Clark Castro. Kasi mga kababayan, kahapon mapapansin nyo talaga itong mga maling pinagsasasabi. Kasi sinasabi dito, 18th Marine, 18 na ex-Marines ang lumanta daw po sa aligasyon ng mali-maletang pera. At saka nakakapagtaka mga kababayan, biruin nyo 3 tao yung nagtutulong.
sa kakarampot na perang bubuhatin na kung tutuusin kayang-kayang buhatin ng isang tao? Ipo ba? Lumantad ngayong araw na ito ang 18 dating sundalon mula sa Philippine Marines na naging security personnel ni dating Congressman Zaldico at sa kanilang trabaho sa dating mambabatas kanilang tinukoy na sila ay naghatid ng pera sa ilang individual kasama na umano si Pangulong Marcos Jr. at si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapaloob din po sa affidavit ng mga dating sundalo yung kanila pong personal nilang karanasan ng pagde-deliver ng umano'y male-maletang pera na aabot po sa 805 billion pesos. Kasama po yung naihatid sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte, sa Aguado Street sa Malacanang at sa bahay po nito sa Forbes Park. Samantala, idinadawit din ng mga dating sundalo ang ilang mga mambabatas, mga kongresista. Noon hinatiran din nila ng pera kapalit ang paglagda sa nooy isinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye sa report ni Eden Santos. Ito, partida, yung balitan tinatalakay natin sa Net 25 pa to at yung nagre-report mga kababayan, si Eden Santos. Ganyan tayo kasi sinasabi ng iba, bias daw tayo eh. Ito, Net 25, partida. Ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho. Nasaan si Gutesa? Ito, tanong ko ngayon sa iyo, attorney. Nasaan si Gutesa? Total naman, nakuha mo, nakumbinsi mo. O nakumbinsi ninyo, yung mga kasamahan ni Gutesa o bakit hindi nyo palabasin si Gutesa? Alam niyo, ang problema kasi sa inyo na mga naninira sa presidente at gustong magdawit sa presidente dyan sa mga katiwalian na yan, hindi pa nga kayo nakakaahon, hindi pa nga kayo nakakabangon doon sa pagkakapalpak ni Gutesa, mga kababayan. Alam niyo, kung tutuusin, malaking parte dapat si Gutesa para patunayan na talagang totoo yung aligasyon nila kina Romualdez, para patunayan na talagang kurap itong sina Romualdez at yung iba pa, mga kababayan, na isinasangkot. Ang problema, si Gutesa, mga kababayan, hindi nga nila mailabas-labas. Isang beses lang lumitaw sa Senate, hindi na po nagpakita. At ang pinakamasakla pa, mga kababayan, dito po kay Gutesa, nung pumunta ng Senado at nagsalita doon, halatang tinuturuan, mga kababayan, at iginagayad ni Rodante Marcoleta. Tapos ngayon, hindi pa nga sila nakakabangon dyan, meron na naman silang isang kahihiyan na pinagsasasabi at pinaggagawa. At ito po yan, mga kababayan, yung paglabas nitong 18 na ex-Marines, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling... Sino nga ba tumanggap ng mali-maletang salapi kuno? Tanong nyo kay Pulong. Tanong nyo kay Pulong. Labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Talaga ba? Tuloy-tuloy pa rin ang laban sa matinding korupsyon sa gobyerno na halos trilyong pisong pondo ang umano'y napunta sa bulsa ng malalaking tao sa gobyerno. Yan ay matapos ang matapang na paglantad sa hindi pala to walong Boy Scout, mga kababayan. 18 Boy Scout. publiko ng 18 na dating mga sundalong Marines na kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa at nagturo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang mastermind sa flood control scam. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si... Wait lang mga kababayan. Cut muna natin dyan. Kung makikita nyo ang aligasyon kasi nila, dito natin kuhanin kay Greco Belhica ha. Ayan. Pak. Ito, partida pa. Kay Greco Belhica tayo kumuha ng ano. Yan.
kung mapapansin nyo mga kababayan, ito yung post ni Greco Belhica. Ayan, yung mga larawan, mga mali-maletang pera. Tapos yan, kung mapapansin nyo, ito yung mga pera. Ayan o. Yan. Tapos ito pa yung mga pinagdalhan daw nila. Naandito yung mga pangalan. Naandito yung pangalan ni Congressman Benny Abante, Adjong Zia, Alvarez Jose, ang Jojo, Baronda Julien, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, nakalagay din dito, Franz Castro, Joel Chua, Manix Dalipe, Laila de Lima. Alam nyo mga kababayan dito, talagang napagtanto ko na talagang fake news talaga mga ito. Talagang fake news, literal na fake news. Bakit? Kasi sinasabi nila from 2022 to 2025 mga kababayan nagdadala na sila ng pera. Ang problema kasi nung 2022 nakakulong pa mga kababayan, ito pong si former Senator Laila de Lima. At kung matatandaan nyo, nung 2025 mga kababayan ay kapapanalo pa lamang po niya sa pagka-kongresista, congressman mga kababayan. So ngayon, ang tanong ko, ano po dito sa mga nagpakalat na ito, ayan ang tanong ko sa mga taong nagpakalat nito, yung mga taong nasa sa likod nito, paano nyo nasabi na tumanggap ng pera itong mga ito kung hindi nyo nga mapatunayan yung mga aligasyon? Una pa lamang nitong si Gutesa. Kung bakit hindi nyo mailabas-labas itong si Gutesa. Ito, tuloy pa natin mga kababayan. Nakalagay dito si Dan Fernandez, si Janet Garin, si Dong Gonzales mga kababayan, Kung Hon, Congressman Luistro nakalagay din, Raul Manuel, nakalagay din daw mga kababayan. Si Congressman Sandro Marcos, Ortega Paulo, si Paduano, Kimbao, Martin Romualdez, Suarez JJ, at saka daw po si Senator Erwin Tulfo. Ngayon yung mga nakalagay dyan mga kababayan na dinalhan daw ng pera at yung iba pa. Tapos ang pinakamasaklap dito mga kababayan, eto, kung kayo mga kababayan, halimbawa ito, yan, yung isang piraso na yan, ang laman ng isang maleta, siguro naman yung isang tao kayang buhatin yan o kayang higit-higitin yan mga kababayan. Pero ang nakakapagtaka kasi dito, kung mapapansin nyo ayan, ang nakakapagtaka dito, tila hirap na hirap. Ayan hirap na hirap mga kababayan yung tatlong tao na nagbubuhat nung mali-maletang pera. Napibigatan ata mga kababayan yung tatlong tao, samantalang ako kaya kong buhatin yan mag-isa. Di po ba? May mga matatanda pa nga tayo nakakausap mga kababayan na sinasabi na kung sila yung pagbubuhatin yan, kayang-kaya nilang buhatin yan. And then kayang-kaya nilang hilahilahin yan. Ang isa pa dyan mga kababayan, ito pa. Yung mga larawan, halatang edited. Sabi nga dito sa nakita nating post galing kay Anthony Comedia, napaka-imposible. Bakit tatanggap ng pera si Tulfo Soto Ridon de Lima? Hindi naman sila kasama sa pagkapasa ng budget ng 2024 to 2025. Ayan nga napakaliwanag. Maliwanag naman na nanggugulo lang ang mga Duterte camp para matakpan ang ICC hearings laban kay Duterte. Paano makakatanggap ng maleta na may pera etong si Senator Erwin Tulfo, Representative Laila de Lima, Senator Tito Soto, Representative Terry Ridon, at lalo na si Antonio Trillanes na non-government official, hindi naman din siya kasama sa pagpasa ng budget ng 2025. Sabi pa dito mga kababayan, nabinggo ata edited ang mga larawan. Kung mapapansin nyo mga kababayan, ito yan. Ayan yan yung nakalagay dun sa papel. Pero kung mapapansin nyo, ito po yung original na photo niyan mga kababayan and then inedit lang nila. Tapos ang pinakamasaklap pa dyan mga kababayan, ito yung kung mapapansin nyo, di ba may inilabas silang photo na kung saan may tatlong tao na nagbubuhat ng mali-maletang pera. Ngayon, ang hindi nila napansin dito nung inilabas nila, magkaiba po mga kababayan yung RP number nung eroplano na nilagyan nila nung pera. Kasi nakalagay doon sa isa, RP 8811. And then dito naman sa isa, RP 8111. Kung mapapansin nyo, dyan pa lang sablay na. Tapos alam nyo pa mga kababayan,
yung pinakamatindi at pinakamasaklap dito, eto pa. Ayan oh. Ito yung real na photo. Yan nasa baba. Ito oh. Yan. Wala kayong makikitang maleta kung hindi mga nakatambak na lumang gamit at mga tools ng sasakyan pa mga kababayan at mga basura pa nga yung iba. Ngayon mga kababayan, ang pinakamasaklap dito, inedit yung picture. Tinanggal yung mga basura at nilagyan ng mali-maletang pera. Ayan o. Ayan o, kita nyo. Helicopter, sorry. Sorry Kuya Sher Kunsaki. Ayan o. Kita nyo yung real photo. Tingnan nyo yung real photo. Ayan o. Mga basura yung nakalagay, mga tools pa ata ng gamit yung iba, and then kung mapapansin nyo mga kababayan, yan ata ay parang bodega. Tapos kung mapapansin nyo, inedit nila, kasi kayang tanggalin ito Kayang tanggalin ito mga kababayan sa ChatGPT. Tapos ang pinakamasaklap pa dyan mga kababayan, pwede yung palitan ito. Ayan o, halatang inedit nila. Diba? Tapos yung mga tumanggap daw ng mali-maletang pera, nakalagay dito si Congressman Laila de Lima at saka si Congressman Terry Redon at si Senator Erwin Tulfo. And then nakalagay din dito itong si na Tito Sen mga kababayan. Pero kung mapapansin nyo po, si Tito Sen kapapanalo lamang po noong 2025 midterm election mga kababayan sa pagkasenador. And then kung mapapansin nyo, si Congressman Terry Redon, kapapanalo lang din bilang kongresista ng Saru Party List mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali nung 2025 midterm election. So paano tatanggap ng pera yung mga yan? Hindi naman mga kasama yan nung ipinasa yung 2025 budget. Kasi yung 2025 budget, pinag-usapan po yan nung 2024 pa mga kababayan. So doon pa lang kung mapapansin nyo, talagang sablay na. Talagang gumagawa lang ng ingay etong mga didishit mga kababayan para pagtakpan at para hindi gaanong umingay yung hearing ni Duterte sa dahig. Yun yung katotohanan dyan. At para mapagtakpan ng mga didishit na yan kung paano ilaglag ni Sara Duterte yung kanyang tatay ng lantaran. Di po ba mga kababayan, saan ka ba naman nagkatala, kumuha ka ng abogado pero ang sinasabi ng abogado na kinuha mo para ipagtanggol yung tatay mo sa dahig, umaamin na may mga sinabi nga si Duterte about sa pagtutumba ng mga kababayang Pilipino natin. Inamin na may mga ganong polisiya nga si Digong. Diba doon pa lang mga kababayan makikita nyo na talagang sablay at tiyak dito pihado madidisbar. Etong si Attorney Balidong ata pangalan nun. Diba mga kababayan? O Balikong. Ayan o. Maliwanag naman na basura yung nakalagay tsaka mga tambak na gamit na hindi na siguro ginagamit. And then nakasabit yung mga bisikleta tapos nag-edit sila ng picture. Ayan o. Nilagyan nila ng mali-maletang pera. Tapos alam niyo yung maleta, halatang bago pa may mga tag pa yung maleta Halatang binili mga kababayan. Pero anyway, gaya nga ng sabi ko, dito pa lang makikita yung sablay na talaga mga kababayan. Etong mga DD-shit. Hindi na nga sila nakabangon sa matinding kahihiyan na idinulot ni Gutesa. Ngayon kumuha pa sila at gumawa pa sila ng mga tao. Kumuha pa sila ng mga tao para magsinungaling at para ituro kung sino-sino yung tumanggap kuno ng pera. Kahit wala naman silang sapat na ebidensya. Sabi nga nung iba mga eksperto, madaling mag-akusa pero mahirap patunayan yan. Lalo na kung ang ebidensya mo ay laway lamang. Ano po mga kababayan? Kaya nga ang payo ko kay Senator Amy, kaysa mag-aksaya ka ng pera para sa walang kakwenta-kwentang mga sinabi ng mga to, gumawa ka na lamang ng mga panukalang batas na mapapakinabangan ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi unang-una, Senator Amy, alam naman namin kung ano yung purpose ng hearing mo. Ang purpose ng hearing mo, magpabango ka ng pangalan mo dahil maliwanag nga na hindi pa nagsisimula ang eleksyon, maagang nangangampanya ka na. Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws.
Ayon kay Attorney Levito Baligod, isang anti-corruption advocate, nakapaloob Si Baligod pala mga kababayan. Ngayon, Attorney Baligod, malaking tsansa na baka madisbar ka. Lalo na kapag ka napatunayan na fabricated yung mga aligasyon ninyong yan. Kasi yung 18 na marin na kinuha mo, mga mukhang walang utak ata yan o walang alam. Diba, saan ka ba naman nagkatala? Tatanungin ka kung paano nangyari yung proseso ng pagdadala ng pera at kung totoo na nagdala ng pera sa bahay ni PBBM pero ipinapasa pa yung microphone dun pa sa naka-face mask na hindi kita yung muka. Dun pa lang makikita nyo mga kababayan na talagang sablay na. Anyway, ituloy pa natin. sa affidavit ng mga sundalo ang personal na karanasan sa pagde-deliver ng mali-maletang basura o pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte, Aguado Street sa Malacanang at bahay nito sa Forbes Park. Mula umano noong September 2022 hanggang sa kalagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo ang delivery at minsan umaabot pa ng 52 na maleta. Work today is broken. Every day. Ayan yung maliwanag mga kababayan kaya